Ngayon po, ginugunita natin mga kapatid ang pagpapakasakit ni San Juan, ang tagapagbinyag ng ating Panginoong Kristo, ang nagpahayag na narito na ang kordero, ang naghanda sa daraanan ng ating Panginoong Yesus. Sadyang napakahalaga ni Juan sa kasaysayan ng kaligtasan dahil pati ang kanyang pagsilang at pagkamatay ay pinagdiriwang o inaalala natin sa ating simbahan. Ang magandang tanong sa araw na ito, mga kapatid, ay kaya ba nating patayin ang katotohanan? Kaya bang patayin ng tao ang katotohanan? Alam natin ang sagot, hindi. Sapagkat, mga kapatid, ang katotohanan ay hindi nakabatay sa tao. Ang katotohanan ay nagmumula at nakabatay sa Diyos. Kapag ang isang bagay ay mabuti, ito'y mabuti. Kapag ito'y masama, ito'y masama. Kaya hindi natin kayang patayin ang kabutihan o ang katotohanan. Kapag ito'y masama, masama ito. Ganito, mga kapatid, ang nangyari kay Juan. Nais ni Herodias na patayin at patahimikin si Juan dahil lagi niyang sinasabi, kasalanan, mali ang ginagawa niyo ni Herodes. Nagsasama kayo ng hindi tama. Kasi si Herodias ay asawa ng kapatid ni Herodes. Kaya matagal na gusto ni Herodias patayin si Juan. Nakahanap siya ng pagkakataon, birthday ni Herodes, natuwa sa kanyang anak na dalaga, at pinangako kahit kalahati ng kaharian, ibibigay sa kanyang anak. Pero talagang makasarili si Herodias, talagang masama. Imbis na kaharian ang hingin, ulo ni Juan Bautista. Nakala niya, mapapatay niya ang katotohanan. Akala niya, pagputol na ang ulo ni Juan, tapos na ang katotohanan. Malaya na sila at tama na yung kanilang ginagawa. Di ba, mga kapatid, ganito din ang nangyari sa ating Panginoong Kristo. Akala ng mga Hudyo, ng mga punong saserdote, kapag ipinako nila sa krus si Jesus, kapag si Jesus na nagsasabing anak ng Diyos, kapag si Jesus na nagsasabing siya at ang Ama ay iisa, pag siya'y pinatay sa krus na nakakahiya, sa krus na sabitan ng mga kriminal, kala nila magmumukhang kriminal ang ating Panginoong Kristo. Pero di ba, mga kapatid, kung kailan pinako sa krus si Jesus, kung kailan siya namatay sa krus, lalo pang umalingaw-ngaw yung katotohanan na siya ang anak ng Diyos, na siya ang Diyos na tagapagligtas at minamahal tayo ng Diyos. Kaya ang katotohanan, mga kapatid, pag ito'y mabuti, ito'y mabuti. Kapag ito'y masama, ito'y masama. Napapaikutan lang ng tao. Napapaikutan lang natin. Pag gusto nating pabutihin yung masama, pinapabuti natin. Hindi natin sinasabi yung mga totoo. Di ba, kapag tayo nagkakasala, itinatago natin. Ang sinasabi lang natin, konti lang. Pero alam naman natin kung ano talaga ginawa nating kasalanan. Alam naman natin talaga na masama ugali natin. Alam naman natin talaga na tayo'y nagkamali. Ayaw lang nating umamin. Papaikutan natin yung kasamaan. Ganon din yung kabutihan. Pag gusto nating sirain, papaikutan natin. Sisirain natin yung mabuti, gagawa natin ng kung ano-anong kwento at istorya.
para magmukhang masama yung mabuti at yung masama magmukhang mabuti. Yan ang ginagawa natin bilang mga tao. Pero ang katotohanan, mga kapatid, ay hindi magsisinungaling. Nag-iintay lang ng panahon, nag-iintay lang ng tamang pagkakataon. Sa ating bansa, matagal na nating sinasabi, masama ang corruption, pero nagpapatuloy. Kaya madaming naghihirap. Sinasabi natin, alagaan ang kalikasan, pero maraming sumisira at nananamantala sa kalikasan. Kaya ngayon, umulan lang, walang pasok. Napakaswerte ng mga bata. Ambon lang, lumulubog na yung mga kalsada. Matagal nang sinasabi yan, ingatan ang kalikasan, tigilan ng corruption, tigilan ng pagsisinungaling, tigilan ng pandaraya, gawin ang mabuti. Di ba yung matatanda? Yan lang naman tinuturo sa atin ng matatanda. Gawin ang tama, iwasan ang masama. Pero ang tao nga, tayo, pinapaikutan natin, mga kapatid, ang katotohanan. Ginagawa nating mali yung tama at yung mali, ginagawa nating tama. Sa bandang huli, tayo din ang tatamaan ng mga ginagawa nating pagsira sa katotohanan. Kaya napakagandang paalala nito sa atin, mga kapatid, ngayong ginugunita natin ang pagpapakasakit ni Juan. Ingatan natin ang ating sarili, ingatan natin ang ating buhay, mamuhay tayo sa katotohanan na nanggagaling sa Diyos. Tandaan niyo po, kapag tama, tama. Kapag mali, mali.